May nakita ako dito na billionaire news eh. Galit na galit si Marcoleta sa daw pakikialam daw ng executive dun sa pangyayaring coup. Asan na yun? Actually, yun ang topic ngayon ni Attorney Enzo na naman eh, no? Umalma ngayon si Marcoleta sa pakikialam daw ng ehekutibo para sa kaya nabigo ang coup nila. Bakit kaya? Sige na nga lang. Ha? Hinahad lang. Wait lang, bilisan natin dito. Naku, matagal to ah. Naka 15 minutes na si Kon. Naka 15 minutes na si Attorney. Bilisan na lang natin ulit. O sige. Balik tayo kay Attorney Marcoleta. Magandang gabi mga kabunyog mga kababayan. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong gabi-gabing talakayan. Ito mga kabunyog mga kababayan. Itong si Marcoleta, si Marcoleta umaalma na ngayon. Ha? Umaalma na naman si Marcoleta. Ang inaalmahan niya, yung pakikialam daw ng ehekutibo, mga kabunyog mga kababayan. Nakialam daw kasi yung ehekutibo sa internal na affairs ng Senado. Ha? Ito ay sinabi ni Marcoleta sa interview sa kanya sa Billionaire News Channel. Sabi kasi ni Marcoleta, ang pinag-uusapan mga kabunyog, yung nabigong coup laban kay Senate President Soto. Alam naman natin na ang mga nasa likod ng coup na yon, nangunguna siyempre si Amy Marcos. Bagamat dinidinay ni Amy Marcos, siyempre kasama rin ni Amy Marcos si Cayetano. At siyempre, aside kay Cayetano, si Marcoleta. Yang tatlo na yan eh. Yang tatlo na yan ang mga pasimuno. Si Pia Cayetano naman, actually, nandyan lang naman si Pia dahil manginginabang siya ng todo. Siya sana yung magiging Senate President pro tempore. Kanang kamay magiging second o pangalawa kay Loren Legarda. Kaya lang yun na nga, naunsyami ang kanilang akala nila tagumpay na. Ngayon, in-interview si Marcoleta sa programa ng Billionaire News Channel. Ang sabi ni Marcoleta, mga kabunyog mga kababayan, nakialam daw kasi ang ehekutibo sa Senado. Mga kabunyog, kaya ito yung pagkakasabi ni Marcoleta. Kita ko sa inyo. Ito mga kabunyog mga kababayan. Ito. Ayan sa Billionaire News Channel ito mga kabunyog mga kababayan. Ayan Marcoleta, ibinunyag ang pakikialam umano ng executive branch sa naudlot na kudeta sa Senado. Ayan So hindi ko po ito chismis lang. Billionaire News Channel yan. Kwininto dyan, maraming sinabi si Marcoleta sa interview na yan, pinanood ko. Marami siyang sinasabi, nakialam daw kasi yung ehekutibo eh. May tumawag daw galing sa Malacanang nung panahon ng kasagsagan. Nung isang araw sa kudeta sa Senado, kaya hindi daw nagtagumpay. Panalo na sana. Kaya yun ang pagbubunyag ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, mali na daw yung nangyayari na yan. Kasi dapat daw hindi nakikialam ang Malacanang. Hindi daw dapat nakikialam ang palasyo sa mga affairs ng Senado. Dapat daw hayaan na ang Senado kung anong gusto. Yan yung sinasabi ni Marcoleta dyan. Ibinunyag yan ni Marcoleta sa interview na yan. Yan mga kabunyog. Marcoleta, sabi ni Marcoleta, executive branch nang ialam sa Senado. Ayan. Yan yung sinasabi ni Marcoleta mga kabunyog mga kababayan. Yan ay based sa interview na yan. In-interview siya ng Billionaire News Channel. Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Totoo kaya yan? Actually mga kabunyog, kung nanonood kayo lagi sa aking talakayan, sinabi naman natin yan. Nung kasagsagan ng kudeta, sabi ko 'di ba sa vlog ko, ayun, may tumawag daw galing sa Malacanang. Tinatawagan yung Senado. Ito malamang hindi matutuloy ang kudeta na yan kasi tumawag ang Malacanang. Nung sumunod na mga araw, lumabas ang balibalita na si Executive Secretary Ralph Recto Umano ang tumawag. Bagamat siyempre hindi naman kukumpirmahin yan ng Malacanang. Hindi naman yan kukumpirmahin ni Executive Secretary Ralph Recto. Pero hindi naman talaga malayo na makialam ang Malacanang sa usapan na yan ng Senado. Bakit? Bakit makikialam ang palasyo dyan? Unang-una, bagamat hiwalay na sangay ng gobyerno ang lehislatura, siyempre ang gusto ng Malacanang, ng executive, dapat ang legislative ay kasundo nila. Dapat ang Speaker ng House at saka ang President ng Senate ay kakampi ng Malacanang. Hindi naman makikialam ang Malacanang sa araw-araw na gawain sa Senado. Pero hindi naman maganda sa Malacanang na ang Senate President ay hindi kaalyado ng Malacanang. Lahat naman ng administrasyon ganun.
Lahat naman ng administrasyon. Saan bang administrasyon hindi na ang Senate President at ang Speaker ng House ay hindi kaalyado ng Presidente? Ito namang si Marcoleta, kung makapagsalita, para namang ignorante sa politika. Bakit nung panahon ba ni Duterte? Sino ba ang Senate President noon? Sino ba ang Speaker ng House panahon ni Duterte? Ang mga Speaker ng House nung panahon ni Duterte, nung kauupo pa lang ni Duterte si Pantaleon Alvarez. Bakit naging Speaker ng House si Pantaleon Alvarez? Sino ba si Pantaleon Alvarez? Hindi naman yan masyadong kilala. Pero dahil taga Davao yan yung isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Duterte, yan ang naging Speaker ng House. Kinalaunan, sino ang mga naging Speaker ng House? Si Lord Alan Velasco. At saka naghati sila ni Alan Peter Cayetano. Magigibang bakit sila ang naging mga Speaker ng House? Ay siyempre sila yung malapit sa Presidente. Sila yung gusto ng Presidente. Ang Presidente, pipili ang mga kongresista ng gusto nilang Speaker. Kung sino man ang gusto ng mga kongresista, yun naman ang mapipili. Pero hindi pwede na ang maging Speaker kalaban ng Presidente. Kung ikaw Presidente ng Pilipinas, papayag ka ba na ang Speaker ay kalaban mo? Karamihan naman ng mga kongresista, mga kakampi mo, kaalyado mo. Ito namang si Marcoleta, kung makapagsalita, akala mo naman ignorante sa tukbo ng politika. Pagdating sa Senado nung panahon ni Duterte, di ba nung panahon ni Duterte, ang mga Senate President noon, sino ang Senate President nung panahon ni Duterte? Si Aquilino Pimentel. Si Aquilino Pimentel Jr. Bakit naging Senate President yun? Kaalyado yan ni Duterte nung una. Nung huli na lang naman nagkahiwalay sila. Nung huli na lang. Pero si Aquilino Pimentel Jr. ay kaalyado ni Duterte kasi PDP laban yan. Pagkatapos ni Aquilino Pimentel, si Alan Peter Cayetano naging Senate President din. Di ba? Kaya ito namang si Marcoleta, pwede ba yun na ang Senate President ay hindi kakampi ng Presidente? Kaya pag nangmabalitaan siyempre ng Presidente, nangmabalitaan ng Malacanang na magkakaroon ng rigodon sa Senado, ang kaagad-agad na tanong ng Malacanang dyan, sino? Nung sinabi sigurong si Loren Legarda, sino ang mga iba pang kasama niyan? Kasama sila Marcoleta, kasama sila Cayetano, kasama sila kasama sila Amy Marcos. Imaginin niyo yung malaman ng Malacanang na ang nasa likod ni Loren Legarda ay sila Marcoleta, sila Cayetano, Amy Marcos. Siyempre gagalaw ang Malacanang. Siyempre gagalaw yan. Pero hindi naman siyempre yan aaminin ng Malacanang. Kaya ito namang si Marcoleta, nagrereklamo, umaalma, para ba namang nung panahon ba ng Tatay Digong nila, hindi ganon? Ay natural ganon yan. Ganyan talaga sa politika. Siyempre, ang gusto ng Malacanang na maging Senate President, sundo nila, kakampi nila. Totoo, kakampi nila si Loren. Okay lang naman sa Malacanang si Loren Legarda. Pero sino ba ang nasa likod ni Loren Legarda? Si Amy Marcos na lumalaban na sa kapatid niya. Si Cayetano na kalaban din sa administrasyon. Si Marcoleta na mga kalaban ng administrasyon. Ay natural, yan, gagalaw ang Malacanang dyan. Ngayon, paano gumalaw ang Malacanang umano ng araw na yan? Ganito ang nangyari mga kabunyog. Mayroong mga nakapag-commit na umano na pipirma doon sa usasama sa kudita. Pero nang tumawag ang Malacanang, may dalawang kapansin-pansin. Mga kabunyog. Ang una, si Jinggoy Estrada, kasamahan yan sa minorya, na kasama dun sana sa binibilang. Pagkatapos umano ng roll call, yung picture na yan, si Estrada umakyat na sa taas sa kanyang opisina. Hindi na nagpakita doon. Ibig sabihin, nagpa-check attendance lang sa roll call. Pagkatapos niyan, umakyat na sa taas. Ano kaya ang posibleng dahilan? Pwedeng tinawagan na huwag ka nang umano dyan. Ang isa pang kapansin-pansin, si Mark Villar. Nandun umano si Mark Villar, pero hindi naman lumalabas sa opisina niya. Hindi lumabas sa opisina niya, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kumbaga ang suspitsya dito, tinawagan niya ng Malacanang na wag i-atras niyo na ang suporta niyo diyan. Ay syempre, wala na nga si Bato. Tapos nagpa-check lang ng attendance sa roll call si Estrada, tapos umakyat na sa opisina niya. Si Mark Villar naman nandun din daw, hindi naman lumalabas. So ibig sabihin, may duda doon na gumalaw na ang Malacanang. Kinakausap na yung mga pwedeng makausap na i-withdraw yung suporta kay Loren Legarda. Ngayon, wala nang nagawa yung minorya. Ngayon, mali ba yung ginawa na yun ng Malacanang? Kanya-kanyang galawan yan, pagalingan yan. Ganyan talaga sa politika, dynamics yan. Ito namang si Marcoleta, nagre-reklamo, kaya daw naudlot yung kudeta, panalo na daw sana yung minorya, kung hindi lang nangialam ang Malacanang, ang ehekutibo.
tama ba na nangyari nga kaya na nakialam? Hindi malayo yan. Hindi malayo yan na nakialam nga. Pero mali ba ang pakikialam na yan? Eh, ideally, hindi dapat nakikialam. Pero ganyan naman ang politika eh. Kahit naman saan na administrasyon. Kahit naman saan na administrasyon. Kaya yung sinasabi ni sabi ni mali ka attorney, sabi ni Armando Abilla, Cayetano has been speaker but never Senate President. It was Pimentel in Soto. Oh, kahit na sino pa, basta't walang magiging Senate President na ayaw ng Malacanang. Walang magiging Speaker ng House na ayaw ng Malacanang. Oh, magsabi na kayo kung sino yung gusto nyo. Bahala kayong pumili dyan sa mga pangalan na yan. Kung sino man dyan ang mapili nyo, okay lang yan sa Malacanang. Pero hindi pwede na ang maging Senate President ay hindi kakampi ng Malacanang. Normal yan. Ganyan talaga sa politika. Oh, itong si Marcoleta nagrereklamo ngayon kasi hindi daw maganda yung nangyari nung nakaraang araw. Naudlot daw yung kudeta dahil nakialam ang ehekutibo. Totoo nga kaya yan? Eh, malamang totoo. Mali ba yung ganyan? Ideally, sa libro, hindi dapat nakikialam ang Malacanang o ang palasyo sa affairs ng Senado. Dapat independent ang Senado. Pero yung mga ganyan, sa libro lang yan, Marcoleta. Ikaw naman, para kang bata. Di ba? Para ka naman ngayon lang Bakit? Nung ipinasasara ni Duterte yung ABS-CBN, di ba kinausap din kayo? Hindi ibig sabihin gumalaw lang kayo na ipasara yung ABS-CBN, sa inyo lang 'yon. Natural may order ang presidente doon. Kaya lang hindi naman aaminin niyo ng presidente. Alam nga namang aaminin niyo ng Malacanang na sila ang nasa likod noon. Di ba? Yung yung impeachment kay para matanggal ito. Sinong may gawa noon? Sinong may gawa noon? Korte Suprema. Ideally, ang Korte Suprema hindi pinapakialaman ng ehekutibo. Pero sino naman nagsabi? Ano yan? Normal yan. May mga galawan talagang ganyan. May mga galawan talagang ganyan. Kahit naman sila sa minorya, may mga maniobra din yan. Ang usapin na lang diyan, pagalingan na lang ng maniobra. Di ba? Pagalingan na lang ng diskarte at maniobra. Ngayon, natalo kayo sa maniobra, natalo kayo sa diskarte, mahina kayo. Kasi kung malakas kayo, magaling yung pagkakaplano nyo at solido kayo, kahit makialam ang Malacanang, hindi kayo matatalo. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Ganyan talaga yan. Ngayon, nagrereklamo si Marcoleta. Nakialam daw kasi yung ehekutibo kaya naudlot yung kudeta sa Senado. Wala Ganyan talaga ang buhay Kayo sa minorya, gumagalaw kayo para mapatalsik si Soto. Siyempre gagalaw din yan. Gagalaw din yan sila Soto. Gagalaw din ang Malacanang. Bakit makikialam ang Malacanang? May interest sila dyan. Bakit may interest ang Malacanang dyan? Kung ang Senate President hindi nila tao, kung ang Senate President ay hindi nila kakampi, problema yan. Kung ang Senate President ay pinapagalaw ninyo, Marcoleta, nila Amy Marcos, nila Cayetano, problema sa Malacanang yan. Kumbaga, habang hindi pa nangyayari, pigilan na. Di ba? Katulad niyan, kung kayo ang naging liderato ng Senado, anong mangyayari sa Senado? Pro-China ang Senado. Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito? Itong reklamo ni Marcoleta para naman ngayon lang siya pinanganak. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, lahat naman ng galawan na yan dyan. Halimbawa, panahon ni Duterte, yung galaw ng Kamara noon na inimbestigahan si Leila de Lima, na halos ipahiya si Leila de Lima, kaninong order yon? Sa Malacanang yun. Kaya nga yung mga kongresista noon, kung ano-anong ginawa kay Leila de Lima dahil gusto nila pasayahin si Duterte. Yan Kaya parang namang ngayon lang nangyari yan na ang Malacanang, hindi naman yan makikialam ng garapalan o lantaran, at saka hindi naman yan aaminin ng Malacanang. Pero ngayon lang ba yan nangyari na ang Malacanang ay nakikialam sa liderato ng Senado? Sus naman. Shout out kay Kilabot Gaming Recafort, kay Bing Samson. Panapanahon lang daw yan, Marcoleta. Hindi na kasi si Marcoleta kasi sunod-sunod ang talo nila Natalo na sila doon sa kudeta na yan. Natalo na naman sila doon sa resolution sa China. Hinahadlangan sana nila ni Cayetano Hinahadlangan sana nila. Kaya lang wala, lusot pa rin. Bakit? Hindi nyo naman kontrolado ang Senado Minority kayo, kaya nga minority kayo. Di ba? Kaya itong si Marcoleta, panay ni reklamador. Para namang hindi niya alam ang mga ang laro sa politika. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, yan kasi ngayon yan na naman yung yan na naman yung topic
Nagrereklamo daw si Marcoleta kasi nakialam daw ang ehekutibo. Sos naman. Bakit? Panahon ni Duterte. Eh, grabe rin nga ang pakialam ni Duterte sa Senado noon at Kamara eh. Oh, anong mga ginawa ng Kongreso noon? Pinasara ang ABS-CBN. Oh, gagawin ba yan ng Kamara kung hindi order ng Malacanang? O syempre hindi naman sasabihin na order ng Malacanang yun. Oh, di ba? Oh, shout out Kabunyog Ricardo Pilare. Anyway, mga Kabunyog mga kababayan, oh, ito ang tandaan mo. Tandaan nyo, Marcoleta, sabi ni Sakura, weather lang. Ang buhay ay weather lang. Okay? Mga Kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.